Maria, Ina ni Kristo maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, sisimulan natin ang isang kapanapanabik at nagbibigay inspirasyong paglalakbay sa buhay ni Maria, ang ina ni Kristo. Ang makapangyarihang kwentong ito ng pananampalataya at debosyon ay isang tunay na patotoo sa hindi natitinag na pagmamahal at katapangan ng isang babaeng pinili ng Diyos para sa isang banal na layunin. Bago tayo magsimula, hinihiling namin na mag-iwan ka ng like at mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga nakaka-inspire na kwento. Ang bawat detalye ng video na ito ay maingat na inihanda upang pagyamanin ang iyong pananampalataya at pag-unawa sa kahalagahan ng panalangin. Sundan ang bawat sandali ng salaysay na ito gaya ng itinuro sa atin ni Maria na, sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos, malalampasan natin ang anumang hamon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa buhay ni Maria, matutuklasan mo ang kapangyarihan ng panalangin sa mga sandali ng saya at sakit, at kung paano nito mababago ang ating buhay. Samahan kami sa paglalakbay na ito ng pananampalataya at tuklasin ang pagbabagong kapangyarihan ng panalangin kasama si Maria, ang ina ni Kristo. Ang pagpapahayag si Maria, isang kabataang babae mula sa Nazareth, ay dinalaw ng Anghel Gabriel na nagpahayag sa kanya na siya ay maglilihi sa anak ng Diyos. Sa takot, ngunit puno ng pananampalataya, tinanggap niya ang banal na misyon ng may pagpapakumbaba at sinabi, "Masdan, ako ay lingkod ng Panginoon. Matupad nawa ito sa akin ayon sa iyong salita." Ang sandaling ito ay minarkahan ang simula ng kanyang paglalakbay bilang ina ni Jesus. Ang pagbisita kay Isabel pagkatapos ng anunsyo, binisita ni Mary ang kanyang pinsan na si Elizabeth, na mahimalang nagdadalang tao din. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naramdaman ni Elizabeth ang kanyang anak, si Juan Bautista, na lumundag sa kanyang sinapupunan at binati siya bilang inang tagapagligtas. Binigyang din ang pulong na ito ang kahalagahan ng papel ni Maria sa banal na plano. Ang pagbisita kay Isabel pagkatapos ng anunsyo, binisita ni Mary ang kanyang pinsan na si Elizabeth, na mahimalang nagdadalang tao din. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naramdaman ni Elizabeth ang kanyang anak, si Juan Bautista, na lumundag sa kanyang sinapupunan at binati siya bilang inang tagapagligtas. Binigyang din ang pulong na ito ang kahalagahan ng papel ni Maria sa banal na plano. Ang paglipad sa Ehipto pagkatapos ang kapanganakan ni Jesus, si Jose ay binalan sa isang panaginip na tumakas sa Ehipto. Habang hinahangad ni Haring Herodes na patay ng bata, agad na umalis sina Maria at Jose, na pinoprotektahan si Jesus at sa gayon ay natupad ang emidya hula tungkol sa Mesiyas. Buhay sa Nazaret, bumalik sa Nazaret pagkamatay ni Herodes. Binuhay ni na Maria at Jose si Jesus nang may pagmamahal at debosyon. Nakita ni Maria si Jesus na lumago sa karunungan at biyaya. Laging alam ang kanyang espesyal na papel sa planong Diyos habang siya ay naghahanda para sa kanyang banal na misyon. Sa paanan ang krus ang buhay ni Maria ay nagtapos sa isang sandaling matinding sakit at debosyon nang masaksihan niya ang pagpapako sa krus ng kanyang anak. Sa paanan ng krus nanatili siyang tapat. Tinitis ang sakit ang pagkawala, ang kanyang anak upang iligtas ang sangkatauhan, na ipinakita ang kanyang hindi natitinag na pananampalataya at pagmamahal ang ina.